Sana'y ma-realize na ng mga miyembro ng mainstream media, at isa na ako dito kasi aside from being a content creator, part din ako sa mainstream media because I am a radio DJ sa isang network na kaistorya. Kahit nga ang mainstream media ay nag-adapt na rin sa social media, walang mainstream media ngayon like radio, TV, and print na hindi siya kumo-connect sa social media. Lahat ng mainstream media ngayon ay mayroong sariling Facebook page, YouTube channel, TikTok, at iba pang mga social media platforms. Ano ang ibig sabihin nito, mga kaistorya? We have to embrace the reality na nag-evolve na po ang means of delivering information. Hindi na po siya exclusive sa radio, TV at print. Kahit ang radio, kahit ang TV at print, nag-adapt na rin. Otherwise, kung wala silang social media platforms, mga kaistorya, they will not be relevant at hindi sila makasurvive sa industry na ito. Kaya sana, tayong mga nasa mainstream media, we have to embrace the reality and accept the fact na hindi lang tayo ang may hawak ng impormasyon. With the advent of the World Wide Web, because of this digital transformation, mga kaistorya, open na ang sources of information, sources and delivery of information. Kahit sino pwede nang mag-deliver ng information. Kaya ako ay hindi sang-ayon na para bang binabrand ang mga nasa social media as fake news peddler. It's unfair na porket wala kang outlet, porket wala kang radyo, wala kang newspaper, wala kang TV, tapos nagbibigay ka ng balita o impormasyon ay agad-agad fake news ka na. Mali yun. Unfair naman yun, mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. But before that, ay para mamamalagi tayong malakas at masigla, mga kaistorya, ito yung sikreto ni Papa RD, Genesis Organic Spirulina. Napakaganda nito, mga kaistorya, sapagkat ang Genesis Organic Spirulina ay isang organic food supplement at hindi synthetic. Kaya wala itong side effects. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan, kaya tayo namamalaging masigla at malakas. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Kaya ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. So, hindi pwedeng hindi tayo uminom. Para magiging mainit yung kuwan natin. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Ako po isang ayon sa sinabi ng isang vlogger na pinapanood ko rin, si Banat Bay, during a show from TV5 na parang may debate between the mainstream media and the social media. Kasi lumalabas, mga kaistorya, na pinalalabas nila, binibigyan nila ng brand, na kapag ang outlet mo ay social media lang, fake news ka. Hindi. Ako isang ayon sa sinabi ni Banat Bay na
wala sa outlet yun. Be it in the radio, TV, print, or Facebook, or YouTube channel, or TikTok, it doesn't define you as a fake news or a true news handler or something. Nasa tao yun. Kahit ang tao, kahit ang isang media ay nasa TV pa siya, pero baluktot ang kanyang prinsipyo at values na pinanghahawakan, pwede pa rin siyang mag-deliver ng fake news. Samantala, kahit social media lang ang outlet ng isang tao, pero maprinsipyo at may values na pinaninindigan ng isang tao, ay pwede siyang magpahayag ng isang totoong balita at balancing opinion. Panoorin natin ang excerpt lang ng statement ni Banat Bay sa TV5, mga kaistorya. Kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Una, kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may barel ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang barel si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. O di ba mga kaistorya, wala sa outlet 'yun na porke ba't ang outlet mo ay Facebook or YouTube lang or TikTok lang ay automatic fake news ka na. Maraming mga content creator na ang content nila ay balita at impormasyon, pagbibigay ng opinion, marami dyan very credible. Ang iba dyan, journalist, mga communication professionals, ang iba dyan, abogado, ang iba dyan, mga doktor, may mga masters in communication, kaya lang, wala silang outlet sa Trimedia, wala silang TV, wala silang radio, wala silang print. But does it mean na hindi na sila credible kung magbigay sila ng balita at opinion sa kanilang platform? Ibig bang sabihin, mga kaistorya, ay fake news na sila? Para sa akin, hindi. Kasi meron ng evolution. May evolution na ng pag-deliver ng communication, ng news at balita. Dapat i-embrace na natin yan. I-accept na natin yan. Gone are the days. Di ba? Gone are the days na monopolize lang ng iilang mga network ang pagbigay ng mga balita at impormasyon na kung ano lang ang gusto nilang marinig, makita, at mabasa ng mga tao, ay iyon lang talaga. Pero iba na ngayon, mga kaistorya. Kahit ordinaryong tao ay may access na ng impormasyon. Di ba? Oo, hindi kung ngayon sa panahon natin, kung gusto mong maglabas ng balita, kung gusto mong maglabas ng impormasyon, gusto mong magpahayag ng opinyon, ay hindi mo na kailangang humingi ng permiso sa news editor, sa news director, sa station manager. Hindi na.
Pwede na, right now and then, pwede mong gawin yun. Ano yung loophole sa yung sinasabi ni Banat Bay na organisadong media? Ano yung isa sa mga nakikita ko? Kasi hindi maiwasan mga kaistorya na yung boss mo o yung manager o yung news director mo o yung news editor mo or ano bang tawag doon, meron din yung sariling personal or political bias bilang tao, bilang citizen. Kaya normal lang na kung halimbawa ako, meron akong gustong isulat na balita or ilabas na balita, may mga chance na may mga instances na hindi maa-approve ng boss ko kasi opposite sa kanyang pinaniniwalaan, sa kanyang political, opposite sa kanyang political beliefs o sa kanyang principle. Nangyayari yun mga kaistorya sa isang organisadong media. Although hindi lahat mga kaistorya. Meron ding mga network, meron ding mga media outlet na talagang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero hindi maiwasan na yun nga, may mga gano'n na controlled yung information. Una, yung sinasabi ko na baka yung manager mo, yung boss mo may political bias na. At yung gusto mong ilabas na balita o isulat na balita ay opposite sa kanyang political beliefs and principles. So of course, hindi maa-approve yun. At may mga pagkakataon din na controlled yung information kasi isinasaalang-alang din natin yung mga kliyente sa negosyo. Baka sa balita na yun ay masaktan yung isang advertiser mo. 'Di ba? Limited din ang mga information kasi meron tayong hinahabol ng mga advertisers, mga commercial gaps. Kaya, pero unlike sa social media, unlimited. Unlimited yung information. Walang nagko-control sa'yo. Di ba? Kasi kung ikaw yung may-ari ng channel na yon o kung ikaw ang may-ari ng account na yon, iyo yun. Hindi mo na kailangang humingi ng permiso. Iyo yun, mga kaistorya. Nasa iyo na yan. Nasa sariling values mo na o principle mo na kung ano ang isisiwalat mong balita at opinion. Kung tama, mali, fake news or true news, nasa iyo yun. Pero hindi po nangangahulugan na porket social media lang, fake news niya. Hindi po. Nasa tao yan, mga kaistorya. Marami din dyan sa radyo, sa TV, sa print, na fake news din. Lalong-lalo na yung nababayaran. Ginagamit yung outlet, yung radyo, yung newspaper, yung TV, para manira ng kapwa kasi binabayaran siya sa kabila. Meron din ganon sa mainstream media. Kung meron sa social media, meron din sa mainstream media. So ano ang punto ko doon, mga kaistorya? Wala sa outlet, kundi nasa tao. Nasa tao kung gusto niyang magbigay ng fake news or true news. Nasa tao kung magbibigay siya ng biased na opinion. Nasa tao yon. Wala sa outlet yon. Kaya itigil niyo na. Itigil niyo yung sinasabi na kapag ka vlogger, fake news, unfair yon. Kapag ka vlogger, fake news, kapag ka social media influencer, fake news, hindi mapagkakatiwalaan, unfair yon, nasa tao yon. Kahit mag-comparison pa tayo, magkakaroon pa tayo ng comparative presentation ng mga nasa social media at ng nasa mga mainstream media, meron ng mga pagkakataon na mas credible pa ang background or portfolio ng mga nasa social media kaysa nasa mainstream media. Di ba? So what's my point? I-accept na natin. I-embrace na natin na nag-evolve na ang means of delivering information. Hindi na monopolize ng mainstream media ang impormasyon.
Hindi na monopolize ng mainstream media ang paghahatid ng mga balita dahil meron ng social media. Sa mga nanonood lang, ito yung payo ko sa mga nanonood, mga nagbabasa, ay dapat wag lang kayong passive na agad-agad kayong maniniwala sa mga nababasa nyo, sa mga napapanood nyo or napapakinggan nyo, mapa-mainstream media man yan or mapa-social media man yan, huwag kayong maniwala agad. You do your own research. So ano masasabi nyo sa mga pinag-usapan natin mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and follow on my TikTok and Facebook account. Dagang salamat. Magandang araw sa inyong lahat.